Dito mga kababayan na kung saan ay nagkainitan na dahil itong si Senador Bato ay naggalit na kung saan bakit daw talaga at sino ang may pakana nito na ipinadala ang ating dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands sa ICC na kung saan ay wala na tayong obligasyon sa ICC dahil nag-withdraw na tayo. Kung mayroon mang kasalanan ng ating dating Pangulong Duterte ay bakit hindi na lang daw dito sa ating Korte Suprema against dito sa kanyang drug war sa kanyang pagiging presidente dati. So dito na lang daw sana at bakit ipinadala pa? Sino nga ba ang may salarin dito? Panoorin natin dito sa video ni Pinas News mga kababayan. View to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala mo sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC kasi kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kaya nga kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur po sila sa treaty, but unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero sir, ito very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka pero ako I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, so sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurrender? Bakit pa natin kasi yung po yung sinasabi ng batas may surrender. May surrender. Opo. That's what the law says. The law may be harsh but it is the law. Ay nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang yun lang naman. Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang naghintay for a request ng ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC,
Bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. O sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo, to start with, wala tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayong, hindi na tayong membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities, sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa All maaaring that was indicated was with a view to extradition. Hindi So, ho nga under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Dinagdagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na ho extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin Hindi, ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito Ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Eh, di yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito na wala na pala tayong obligasyon sa ICC o sa Netherlands dahig at bakit na ipinadala pa ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte? Please comment down below mga idol. Sino nga ba at ano ba ang dahilan kung bakit pinadala nila ang ating dating Pangulo Duterte sa dahig Netherlands? Na kung saan kung mayroon mang kasalanan ng ating dating Pangulong Duterte, na kung saan ay pwede naman dito sa ating korte sa Pilipinas, mayroon naman tayong Korte Suprema at doon lilitisin ang kanyang kasalanan.